rehiyon ng Visayas. Matunog at kilala ang pangalang Osmeña, Romualdez at Espinosa na kilalang angkan ng mga politiko. Sa tahimik at di halos kilalang lalawigan ng Biliran, may umuusbong na bagong pangalan sa larangan ng politika at ito ay ang pamilyang Espina. Mula sa ama na si Congressman Jerry Espina na nagsimulang manungkulan bilang kinatawan ng Biliran sa Kongreso noong 1995. Nakaupo na ngayon ang tatlo niyang anak na lalaki sa pinakamatataas na posisyon sa Biliran. Makabubuti ba ito o makasasama sa hinahangad na kunlaran ng mga Bilaranon? Narito ang report. Halos 2 oras mula sa lungsod ng Tacloban, Leyte. Mararating mo ang Biliran na dating isang sub-province ng lalawigan ng Leyte na binubuo ng mga isla. Dahil halos nakalimutan at walang naibigay ng mga infrastruktura, tuluyan ang lumaki ang agwat ng pamumuhay ng mga nakatira sa Leyte at ng mga Biliranon. Isa sa 20 naitalang pinakamahirap na lugar sa Pilipinas. Kinilala lamang na isang lalawigan ang Biliran noong 1992. Bagong lalawigan, bagong mga manunungkulan para sa mga Biliranon. Ito'y hudyat din ng bagong pag-asa na masisentro na sa kanilang isla ang proyektong nakalaan para sa kanila. Taong 1995, nang simula ng unang eleksyon para sa pinakamataas na posisyon sa lalawigan, ang pagkagobernador at pagkakongresista. Unang nahalal bilang kinatawan ng Biliran sa Kongreso si Congressman Jerry Espina. Nagsimula ang makulay na political career ni Espina sa Maynila. Taong 1972 nang maging delegado siya ng Constitutional Convention. Nahalal bilang Assemblyman ng Maynila mula 1978 hanggang 1984. Deputy Minister ng Trade and Industry, Minister of State for Labor, at Administrator ng Export Processing Zone Authority noong panahon ni Marcos. Ayon kay Congressman Espina, taong 1993, nang bumalik siya sa sinilangang bayan at muling nahikayat na pasukin ang mundo ng politika. I went to Biliran and started frequently going to my birthplace, which was Biliran. Plan to retire na sana, farming and so on. Pero ang nangyari kasi, yung governor ng Biliran noon was very powerful. Yung asawa niya first cousin ni First Lady Ming Ramos. At walang may lakas loob na magtayo ng grupo. So, siguro dahil sa alam ng mga taga-Biliran na dati akong congressman, dating assemblyman, doon sila sa akin nagpuntahan magtayo ng grupo para labanan yung administration group sa Biliran. 1998 elections naman, nang napagpasyahan ng kanilang partidong Nationalist People's Coalition Bando, Espina, napatakbuhin bilang mayor ng capital town ng Naval ang kanang anak na si Jerry Boy Espina Jr. na isang business administration graduate. Sabi ng mga kagrupo ko, Congressman, kailangan tapatan mo ng anak mo yan, anak ni Governor. Doon nagsimula. E di itong anak kong binata, hanggang ngayon, binata pa, si Jerry Boy, yung junior ko, na dito sa Maynila nakatira, sa Estates pa, sa trabaho, pinauwi ko ngayon, earlier than 1998. Pinatakbo naman ng Vice Mayor ng Kawayan, pangalawang pinakamalaking bayan sa Biliran, ang isa pang anak na si Rudy Espina na isang arkitekto. Yung napili kong kandidato sa pagka-mayor, si Karing Ang. Lahat ng inano ko, na patatakbuhin ko ng Vice Mayor, ayaw. Dahil sabi nila, Congressman, mahirap tumakbo under Karing Ang. Dahil yung incumbent Vice Mayor, kapatid ni Karing Ang. Baka sa last minute, mag-usap silang magkapatid. Nahalal bilang mayor ng Naval si Jerry Boy Espina Jr. Naluklok bilang Vice Mayor si Rudy Espina. At naupo sa ikalawang pagkakataon bilang kinatawan ng Biliran si Congressman Jerry Espina Sr. Bata pa at Tagalog lamang ang kayang bigkasin ang pangkaraniwang isyong pinupukol sa pinakabatang Espina. Ayon kay Mayor Jerry Boy Espina Jr., nasanay na nag-oopisina na naka-t-shirt at maong. Sa loob ng 3 taon, ay nagbagong bihis ang dating natutulog na bayan. Nanalo kagad ang Naval na first place sa Clean and Green sa province ng Biliran, contest, Clean and Green contest. Tapos second place kami sa buong Region 8 sa Cleanest and Greenest Municipalities. Tapos, ang kalinitan, infrastructure din yan, yung mga drainage system, saka
Sa term ko, first term ko, halos lahat ng barangay sa Naval nabigyan ko ng proyekto. Ang dating bulok na munisipyo ay naging isa sa pinakamagandang landmark ng Naval. Ayon kay Monsignor Filomeno Bactol, na 12 taon nang namamahala sa Diocese ng Lalawigan, malaking pagbabago ang naganap sa bayan ng Naval. The marketplace, I heard you were there, and the people must have told you that it was not like that before. And also, he's doing now the canal system, this one here. And the people appreciate that. Kung kaya sa pangalawang pagkakataon nitong nakaraang eleksyon, muling inuluknok si Jerry Boy Espina Jr. bilang alkalde ng Naval. Sinuklian din nila ng pagboto sa akin ulit noong 2001. Kalahati sa kalaban. Kumbaga kahit doblehin mo yung boto niya, panalo pa rin ako. 1-1 ang labanan namin eh. Very energetic. Madaling makaisip kung anong susunod na gawin. Mas maraming ideya kung saan makapag-tap ng mga resources for the development of Naval. Sabi sa iba, hindi siya maganda para sa kanila. Oo. Pero sa amin, lahat-lahat naman, isan sa daanan, mga siniminto na ang kalsada, marami naman siyang mga plano, mga natapos ng mga project na nakita sa mga tao. Mayroon kasing inano si mayor namin na dito gagawin niya yung pagka sakaling manalo pa siya ulit. Itong waiting shed, gagawin niyang medyo mas malaki-laki para yung lahat ng mga tricycle makakasya. Ang kapatid ni Jerry Boy na si Rudy Espina na dating vice mayor ay tumakbo bilang mayor at tinalo niya ang nakaupong alkalde ng Kawayan. Mabilis na pag-aksyon sa pangunahing pangangailangan ng mga taga-Kawayan ang nakapagpalapit kay Mayor-elect Rudy Espina sa kanyang mga nasasakupan. At dahil halos walang pondo ang munisipyo, lagi niyang inilalapit sa amang kongresista ang kanilang problema. For example, dito sa Barangay Bulalakaw, for how many years, yung barangay na yan, walang tubig. So, what I did, nagpunta ako sa DPWS, nag-request ako to conduct a popular inspection and to prepare a program of work. And then, hinatag na sa akin ng DPWH, ng engineer, and then ang kailangang kandidat o kwarta is 550,000, almost $500,000. So, yun ang nirequest ko kay tatay, and then, sa awa ng Diyos, may tubig na sila at they're all very, very happy for that. Higit sa lahat, natutunan ni Mayor-elect Rudy Espina ang kahalagahan ng walang tigil na konsultasyon sa kanyang mga kababayan. Ang importante po rito ang pakisama. Yan po sa tingin ko ang number 1 na kailangan ng isang opisyal kung siya maglilingkod sa bayan na dapat makilibel siya, isama siya sa masa para sa puso niya makita ang mga pangangailangan. Hindi man magkakapartido ang mga bagong halal na opisyal sa Kawayan, lahat sila ay naniniwalang mas epektibong makapaglilingkod sa kanilang bayan ang isang Espina. Maganda man ang performance, no? Dahil sa kanyang ama na congressman, nakapagawa siya ng maraming project dito sa Kawayan. Maganda mag-isama sa mga ganun mga mahihirap. Parang, ang pagtingin ko sa kanya, parang katulad ko ng mahirap. At ito ngang nakaraang eleksyon, nadagdagan ang 3 miyembro ng Espina sa politika nang tumakbo namang gobernador ang isa pang anak na si Dr. Roger Espina. I was really preparing the doctor to take over sa 204 pag hindi na ako pwedeng tumakbo. Yan ang talagang as congressman. Yung governor na kandidato ko noong 1998, nagkaanuhan kami. Iba ang kanyang direksyon. Sa kabila ng pagiging baguhan, nahawakan ng isang Espina ang pinakamataas na posisyon sa lalawigan ng Biliran. In the biggest majority ever in the history of the province, nanalo ko ng over almost 10,000 votes. Eh noon, nagkakatalon ng mga hundreds lang. Isang orthopedic surgeon, pinalikuran ni Governor-elect Roger Espina at ng kanyang kabiyak na Dr. Din ang maunlad ng pagpapractice sa Maynila. May 3 taon na ang nakararaan. Naniniwala si Governor-elect Roger Espina na magkahalong reputasyon ng pamilya at paglilingkod bilang doktor
ang nakapagluknok sa kanya bilang bagong gobernador. Serbisyo na ginawa ng aking ama for the past 6 years, yung ginawang serbisyo ng aking mga kapatid na si Jerry Boy sa Naval at yung aking kapatid na Vice Mayor noon sa Kawayan, at yung serbisyo ko rin na naihatag ko o naibigay ko bilang doktor dito sa aming probinsya. Siguro na sama-sama na yan para talagang magtiwala sila sa, para sa akin, para madagdag na isang politiko dito sa aming probinsya. Bukod sa kanilang performance, napalapit ang mag-anak sa mga bineranon sa pamamagitan ng musika na maluwag nilang ginagamit sa kanilang kampanya. Yes, it has been the center of the Espina family. Ever since maliliit pa sila, tumutulong na sila sa kanilang daddy sa mga political meetings and campaigns. At ngayong mga politiko na sila mismo ang naghahandog ng mga entertainment at umaawit din sila sa iba't ibang lugar ng biliran. Handog nila sa mga biliran. Ayon sa mga Espina, hindi dapat katakutan ang pag-upo nilang mag-anak sa matataas na pwesto sa biliran, kundi dapat pa itong kasabikan. Itong pagpasok ko bilang gobernador, talagang buo na yung serbisyo na may hatag sa mga kababayan namin dito. 3 years lang naman yan. So, sa tingin ko naman talagang mas maganda ang mangyayari dito sa aming probinsya para sa lahat. Definitely, ang may karapatan sa isang politiko kung kailangan siyang alisin o wag, ang mga tao. At para sa iba't ibang sektor ng lalawigan, matama nilang babantayan ang pamilya Espina sa susunod na mga taon. At kahalo nito ang dasal na sana nga'y kaunlaran ng biliran ang kanilang tunay na hangarin, hindi ang pansarili nilang kapakanan. I will cooperate with them, pero we will continue to be vigilant as far as the right of the people is concerned, because I still feel that I have obligation to the province, the first governor of the province. Sana yung mga ano nila, yung pangako nila na magbubukas sa paganda ng hospital. Sana matupad. In one of my homilies, I told them, if they do not comply with their promises, then we will sisingilin natin sila. Diba? We will tell them that you promised us. Ikatlo at huling termino na ni Congressman Jerry Espina Sr. Subalit ayon sa kanya ay malayo pa ang susunod na eleksyon upang isipin kung sino ang papalit sa kanya bilang kongresista. Sa ngayon ay isang anak na lamang niyang lalaki ang wala pa sa politika. At ito ay ang pangalan niyang si Gabriel Espina, isang CPA lawyer. Sana po ay ang mga susunod na taon ay maging masagana para sa mga bineranon, gaya na naipangako ng Angkang Espina.